Hi guys, ito po yung continuation ng video ko ng Peugeot Tigra 150C. Taiwan made po ito. Nagagawa ko lang mga tornilyo lang. Tapos yun, wala, hindi ko pa natanggal yung So, bawal ipasok yung motor sa loob, kaya 1 hour lang talaga, every morning ko lang talaga magalaw itong motor ni sir. Na-check ko na to at wala talaga siyang compression guys, kaya nag-decide ako na overhaul na talaga. May nakita akong leak ng langis, dito nang gagaling sa cover ng head. Paghugot ko ng block, dito na tumambad sa akin. As much as possible, ayaw ko sana makagastos si sir ng malaki kasi nakakaawa. Pero wala hindi talaga kaya ng top overhaul lang din to kasi yung kabitak na piston pumasok sa loob ng makina. Nagpabili na ako kay sir ng mga piyesa kasi yung nabili niya puro gasket kaya nag-order lang ako sa online. Inaunti-unti ko nang lilisin yung head para pagdating ng mga piyesa, salpak na lang ako. Nagtanggal na din ako ng muffler at tinandaan ko yung mga wiring. So nung pagkadating ng linggo nito, tinira ko na talaga ng lubusan itong motor para matapos na. Dito ako nahihirapan talaga sa pagtanggal ng makina. Napakapigat ng motor ko. Nagkataon na nagkaanak na ako. Naku, mabina talaga ako nito. Buti na lang may pumasyal dito sa akin. Ito si sir at ito si Mon. Tinulungan nila ako magkalas. Pagbiyak namin ng makina ni sir, ito yung tumambad sa amin yung mga durog-durog na piston. Dito lahat napunta. At yung mga bitak-bitak na piston ring. Shoutout pala kay sir no, na binilan talaga kami ng McDo. Sa makikita natin sa video na kumakain si Inday Rowena. So ito na pala yung motor. Nakatanggal na yung makina, pati body at lahat-lahat. Dito mag-uumpisa na ako maglinis. Yung ginamit ko ay gasolina. Kinudkud ko to ng mabuti na wala talagang matira na dumi sa loob at labas ng makina. At ito na nga, tsadang! Pumuti na siya sa wakas. Binilan ko ito ng Surf at Sunrox para talaga pumuti. Need talaga tanggalin tong gasket na natira, na dumikit para paglagay ng bagong gasket hindi maglilik yung makina. Bali, kinudkud ko talaga siyang mabuti pati sa labas ng makina, pati yung panggilid, lahat-lahat na. So dito guys, hindi ko talaga alintana yung init kasi gusto ko talaga siyang matapos at ma-assemble na kasi kinabukasan pasok na naman at wala na naman akong oras. So pagkatapos kong maglinis at pumuti na siya ng lubusan, nag-uumpisa na ako mag-assemble. Nilagay ko na yung gasket sa gitna ng crankcase. Galing ito sa matinding overheat kaya in-assure ko talaga na walang alog yung side bearing at connecting rod. At nandito pala ang aking mga kumari, si Rowena at si Barbie doll. Tinulungan na nila ako mag-assemble. At nagpatulong na rin ako kina Abner para mabuhat na tong motor. Napakasulid talaga nitong aking mga brother. At dumating na rin yung ibang pyesa na in-order namin online kaya pinuntahan ko muna sa 7-Eleven. So dito nag-unboxing na ako at inabot na rin ako ng gabi. Hirap talaga pag Tigra yung motor mo, mamahalin yung pyesa at mahirap pa hanapin. Pero solid tong Tigra ha, magandang motor itong Tigra. Ito na nga, kahit may malaki akong mata, hindi ko na talaga makita kasi sobrang dilim. Kaya nais kong mabuti yung pagkalagay ng mechanism papuntang water pump. Itong lock talaga, bawal makalimutan to kasi hindi maikot ng drive gear yung pump pag wala ito. So ganito pala yung mechanism ng Tigra no, diretso sa crankshaft yung drive ng pump. Yung sa iba kasi nasa headbanda, nasa camshaft. Kahit gaano ko man pinilit na matapos ko itong motor na to nung araw na yun, wala talaga. Inabot ako ng pangalawang linggo kasi may natuklasan kasi akong bitak sa head. Ito siya. Kaya nagpahanap ako kay sir ng head na wala talagang bitak. Shoutout pala kay Boss Placido, siya yung tumulong kay sir. So, hi guys. May nabili kaming head. Second hand siya. So, ito na naman. Naglilinis na naman ako. Naghahasa na naman ako ng barbula. Nag-check na naman ako kung walang libag. Libag ba? Ano ba sa Tagalog yung warp? At saka nilinis ko rin siyang mabuti. Dito ako nang hina kasi napansin ko mas maliit yung chamber niya. Naku, pang 125 pala yung nabili ni sir. So, ayun na naman. Pinasauli ko na naman ni sir yung head at pinapalitan ko ulit. At hasa ulit ako ng barbula at linis ulit ng head. Yung pinalit may konti ding bitak pero wala na talaga. Kinabit ko na lang to. Yung brand new kasi ng head ng Tigra, napakamahal, nasa 5K din. Nagumpisa na ako magkabit ng laman loob ng cylinder head. Sinating ko na yung valve seal, valve spring at camshaft. Inabot talaga ng almost 1 month yung motor ni sir dito sa akin kasi kakahanap ng cylinder head. Tapos yung time ko pa sa pag-ayos ng motor, napakaunti lang. Nag-adjust na ako ng valve clearance dito. Tinama ko lang. Naglagay na rin ako ng coolant at oil sa makina. At nagpalit din ako nito ng bagong thermostat. Kinabit ko na din yung muffler at mga wirings nito. Nilinis kong mabuti itong takip ng cylinder head ni sir. Ito kasi yung dahilan kung bakit naubusan ng langis yung makina ni sir kasi dito tumagas yung langis. Plus naubusan pa siya ng coolant. Nagkasabay-sabay kaya nag-overheat ng malala. Ito na, final na higpit ko na sa makina bago ako mag-testing. So, moment of truth na tayo. So, bomba ng langis. Check. Umabot naman sa head yung langis. Matayo sa fan. Hindi gumagana yung fan. Hindi siya nag-o-automatic. So, itong Tigra ko na overhaul, hindi ko siya makakonsider na
successful ako sa pag-overhaul ko nito. Oo, naandar siya pero merong check engine tapos hindi ko mapagana yung fan. Ilang araw ko din inobserbaran tong motor. Pag malamig siya, matagal siya paandarin. Tapos pag mainit, aandar naman agad. So sign yan siya na sira yung coolant sensor natin. Kaya bumili na rin ako ng coolant sensor. So ito yung itsura ng coolant sensor. Ito yung bago at yung isa yung luma. Kinabit ko na siya. Binilan ko rin ito ng spark plug na bago. Hirap kasi pag wala tayong diagnostic tool, hula-hula yung ano, tapos research kung ano yung code na nalabas sa dashboard. Tapos yung na-research ko na mga code dito ay hindi non-ABS kasi to, yung na-research ko ay pang ABS. Kaya mahirap ano yun yung code. Pagkatapos kong mapalitan ng sensor, okay na siya, na-under na siya kaagad. Ang problema, doon nasakit yung ulo ko sa error code. Although sabi ni sir, simula ng pagbili niya ng motor, nandun na talaga yung error. Pero gusto ko talagang mawala yung error code. Kaya nag-research talaga ako ng nag-research. At nagpatulong na nga ako dito sa kaibigan kong expert sa mga FI. Shoutout pala kay Sam Hersign ng Rosie Cebu. Hanggang kakahanap ko, napadpad ako sa FB. Ayun, may nakita akong isang nagpost tungkol sa DTC1 na error. Ang nakalagay sa post ay pag DTC1 daw ay oxygen sensor. Kaya tinanggal ko kaagad itong muffler at tinry kong nilinis itong oxygen sensor. At ayun, effective naman na wala. Kaya sabi ko, ipapakuha ko na kay sir tong motor. Bago ko pinakuha sa kanya tong motor, winashing ko muna. At syempre, tinesting na din. Inobserbaran ko kung hindi ba babalik yung error. Sa pagkakataon ito, wala naman. Sa tansya ko, yung gastos ni sir nito, nasa 10K din siguro. Piyesa lang po yan lahat talaga. Kasi sa labor, kahit konti, wala akong hiningi kay sir. Binilhan lang niya kami ng napuli at sabay-sabay kaming kumain ng mga kawork ko. Tapos mahiya-hiya. So medyo nahiya pa nga kaming kumain, no? Pero mas masarap pala talaga yung napuli pag libre. So after a week, nag-update si sir na bumalik yung check engine kaya pinabili oxygen sensor. Kaya ayun, tuluyan nang nawala yung check engine.